May mga bagong impormasyon na ni-reveal patungkol kay Rax Disebek. Bali lumabas na nga ang SBS Volume 115. Sa mga bago at nagtataka nga kung ano ito, isa nga itong special question and answer segment para sa mga fans at creator ng One Piece na si Ichiro Oda. So yung mga past SBS question and answer nga nagawan na natin ng videos. Kaya naman kung trip nyo ngang mapanood, ilalagay ko na lang yung link ng playlist natin sa comment section sa ibaba. Ngayon kung malinaw na game, umpisahan na natin itong topic natin. Ang unang impormasyon nga sa SBS patungkol kay Sebek. May isang fan nga ang nagtanong kay Oda kung pwede daw ba itong magbigay ng mga personal information patungkol kay Sebek. Bali ang height nga daw ni Sebek 435 cm or 14 feet and 3 inches. In perspective nga mas malaki ng konti si Sebek kesa sa anak niyang si Blackbeard na 11 feet lang. Pero di hamak na mas maliit naman ng konti si Sebek kesa sa kanang kamay niyang si Whitebeard na 21 feet naman ang height. Ang edad nga daw ni Sebek during God Valley incident 43 years old. Kung buhay pa nga daw siya ngayon 81 years old na siya. So dahil nga sa impormasyon na to makukumpute na natin na itong naganap 56 years ago kung saan pinasok ni Sebek itong Merijoa at hinarap si Imu. Actually na 25 years old pa lang pala siya nung time na to. Mas naging impressive na nga ngayon itong ginawa niya na to knowing na bata pa pala siya nung oras na to. Nagawa nga niyang pumatay ng isang admiral, kumidnap ng 5 hari sa Reverie, harapin ang hari ng Elbaf na si Harald at pasukin mismo sa base niya itong si Im Sama. So ang paboritong pagkain nga daw ni Sebek yaminabi or in English tinatawag na dark hot pot. Bukod pa dyan trip nga rin kainin ni Sebek ang roasted lamb at inumin naman ang strong Bacardi rum. Ang mga ayaw naman daw na pagkain ni Sebek cheese at gatas. Ang sumunod na impormasyon nga sa SBS may nagtanong kay Oda kung itong si Pologram daw ba na nakita natin sa latter part ng God Valley incident actually na ama ni Marco? Yes, kinumpirma nga ito ni Oda. In fact ang totoong pangalan nga daw ni Marco Polo Marco. Simula nga daw nung magkita itong sila Whitebeard at Pologram naging magpartner na daw sila. Meaning to say itong ama ni Marco ang kauna-unahang right hand man netong si Whitebeard. During God Valley incident nga isinilang na daw itong si Marco. Pero hindi pa nga daw siya pirata. Which makes sense dahil kung i-compute nga natin yung edad ni Marco sa time ng God Valley incident 7 years old pa lang siya. So nung namatay nga daw si Pologram dito na nagdesisyon itong si Whitebeard na kunin si Marco at alagaan. Na eventually naging most trusted right hand man daw ni Whitebeard. Bali finally nga nasagot na itong matagal ng palaisipan sa pagiging right hand man ni Marco. Dahil as we all know itong si Marco nga lang ang kilala nating kanang kamay ni Whitebeard. Which is sa mga early part ng storya ng One Piece nagtataka tayo. Since bata pa nga itong si Marco. Meaning dapat na meron siyang pinalitang right hand man para kay Whitebeard. It turns out na tatay pala niya mismo ang pinalitan niya sa pagiging kanang kamay ni Whitebeard. Pasok nga rin ito sa tema ng pirate crew ni Whitebeard na ang purpose bumuo ng pamilya. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa SBS patungkol sa edad ng mga batang giants na sinusubukang kidnapin ng mga Holy Knights. Bali ito nga yung edad nila in Giant Age at ang equivalent neto in Human Age. I-post nyo na nga lang kung trip nyong makita. Next, itong pagtatanong ng isang fan na kung yung Long Arm Tribe daw may sariling isla kung saan sila namumuhay, which is yung Kenzan Island. Saan naman daw nakatira ang Long Leg Tribe? Ang sagot nga ni Oda dito sa Ashina Gainan Kingdom daw. Kung matatandaan nyo itong Kenzan Island nga kung saan nakatira itong mga Long Arm Tribe. Dito nga exactly napunta si Brook during 2 years time skip. Speaking of time skip itong lokasyon nga kung saan nagtraining si Luffy na Rusokaina Island may kingdom daw noon na nakatayo dito. Tinatawag nga daw itong Otan Kaina Kingdom. Additionally reveal nga rin ni Oda yung inspiration daw para sa karakter ni
Gloriosa si Brigitte Bardot. Sa mga hindi nakakaalam itong si Brigitte nga ang Marilyn Monroe ng France, kung saan parehas nga itong dalawa na to na global sex symbol. Ang sumunod na impormasyon naman patungkol sa voice actor ni Joy Boy. Nireveal nga na ito daw si Urara Takano. Sa mga hindi nakakaalam ang kauna-unahan ngang nagbigay ng boses kay Luffy actually na si Urara Takano mismo. Nangyari nga ito sa OVA na One Piece Defeat the Pirate Gonzack. So in 1998 nga ito, nung time na hindi pa na-acquire ng Toei Animation itong One Piece. At syempre alam naman natin na nung nakuha na ng Toei Animation yung rights ng One Piece, itong si Mayumi Tanaka na ang naging voice actor ni Luffy. So full circle moment nga ito sa part ni Urara Takano, dahil itong si Joy Boy nga mahahambing rin natin kay Luffy. At lastly, ang huling impormasyon nga sa SBS itong patungkol sa nabanggit ni Pell during Alabasta arc. Kung matatandaan nyo, sinabi nga ni Pell na kabilang daw itong devil fruit niya sa 5 devil fruits lang na capable makalipad. So ngayon nga nilinaw ni Oda na hindi naman mali itong nabanggit ni Pell. Pero itong kinlaim niya na 5 devil fruit lang ang may kakayanan na makalipad, base lang daw ito sa perspective ni Pell o yung alam lang niya. Dahil all throughout nga sa kwento ng One Piece lagpas 5 na ang nakikita nating devil fruits na may kakayanang makalipad. So during nga daw sa time na to ng Alabasta arc kaya daw ito ginawa ni Oda para lang maging reminder sa kanya na huwag gaanong gumawa ng devil fruits na may kakayanang makalipad. Gusto nga daw maging rare ni Oda itong kakayanan ng paglipad sa One Piece. Bakit? Dahil itong One Piece nga daw isang pirate manga. Bale ayan na nga yung mga impormasyon patungkol sa latest SBS. Idadagdag ko lang bago matapos itong video na to nagkaroon nga ng announcement na tapos na daw itong production para sa One Piece live action season 3. Meaning next year tuloy na talaga ang season 3 o ang Alabasta arc. Currently nga wala pang exact date kung kailan ito ipapalabas, pero sure na next year ito. Anyway, ayan na nga yung topic natin sa araw na to. Kung sakaling na-enjoy nyo nga yung mga impormasyon patungkol sa SBS na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!